Ako ang mamamatay. Kung ayaw mong maglabas ng kakayahan mo, pues, ako na lang. Wika ni Noel. Binitawan nito si Aserto at biglang nanginig ang katawan. Unti-unting humaba ang kamay at paa. Sobrang itim at kumikislap ang mapulang mga mata. Nagkikiskisan ang mga ngipin sa bibig. Nang mga sandaling ito ay sumasagi na sa kanyang isipan na palabasin si Ren. Ngunit dahil na din sa salitang binitawan, nais itong patunayan ng binata. Tumingin siya kay Julian at nakita itong nag-aalala. Tiniklop ni Aserto ang tela sa kanyang kamay. May natuklasan siya sa sarili. Bukod sa lakas ng katawan, naging mas agresibo at mabilis kong kumilos. Alam ng binata na bigay ito ng gamit. Tinago niya lang ang kanyang lakas nang sugurin siya ni Benedict upang isipin na isa lang siyang normal na tao. Inihanda ni Aserto ang sarili. Muling tumingin kay Julian at pagtingin niya sa aswang. Wala na ito sa kanyang harapan. Sumigaw si Julian at nagsabing nasa likod. Ngunit huli na ang lahat. Nakalmot ang likod ng binata at bahagyang nasaktan. Hinarap niya ang aswang. Akmang susunggab ito pero biglang sinipa ni Aserto. Napakalakas. Naging dahilan ito ng pagtumba ng nilalang. Umatras ang aswang at mabilis na tumakbo papunta sa kakahuyan. Hinabol ito ni Aserto. Inabisuhan siya ni Julian ngunit hindi nakinig ang binata. "Hoy! Huwag mo nang sundan! Pabor sa kanyang masukal na gubat!" Wika ni Julian. Nagpatuloy sa paghabol si Aserto. Nakita naman niyang nagpapalipat-lipat si Noel. Hanggang sa bigla na lang itong sumunggab. Hindi nakapaghanda ang binata. Naharang man ang kamay ay nakagat naman ito. Winasiwas ng aswang ang kamay ni Aserto. Dumaing sa sakit at halos mapaluhod ang binata. Hanggang sa inampas ito ng binata sa isang malaking puno. Ngunit hindi pa rin bumibitaw. Habang kagat-kagat ang kamay, sinasabayan ito ng aswang ng pagkalmot. Ang mas lalong nagpahirap kay Aserto ay ang masikip na lugar at napakadilim. "Aserto, hindi ko na kinakayang makita kang nagkakaganyan. Malakas siya. Sigurado kong mapapahama ka niyan." Bulong ni Ren. Ngunit hindi nakinig si Aserto. Buong lakas niyang tinulak ang aswang at sa hindi malamang dahilan, bangin na pala ang paroroonan ng dalawa. Nalaglag sila sa bangin. Nagpagulong-gulong hanggang sa sumubsob sa putikan. Nang mga sandaling ito ay magkaiwalay sila ng posisyon ng aswang. Hindi pa bumabangon si Aserto. Habang yung aswang naman ay mabilis na gumapang patungo sa binata. Dinakma ang damit ni Aserto. Kinaladkad patungo sa gilid at hinampas sa lupa. Umungol sa sakit ang binata. Samantalang ang aswang naman ay galit na galit. "Hindi mo na masisilayan ang umaga." Wika nito habang nakaamba ng pagsaksak sa dibdib ng binata gamit ang mga kuko. Ngunit bigla na lang sumigaw ang aswang. Kumalabog ang katawan na parang may malakas na bagay na tumama. Hanggang sa lumitaw sa harapan nito si Ren. Umuusok ang ilong sa galit. At nang makita siya ng aswang, para itong tutang na bahag, umatras habang nanlilisik ang mga mata. "Hindi ba gusto mong makita ang tinatagong lakas ni Aserto? Ngayon nakikita mo na at hindi mo na makikita pang muli dahil mamamatay ka na." Wika na rin. Sinunggaban niya ang aswang. Pinaghampas ito gamit ng buntot. Sumisigaw ang aswang hanggang sa bumagsak sa lupa at bawian ng buhay. Kaagad namang naglaho si Ren. Hinimatay si Aserto.
Binaba siya ni Julian at inalalayan pabalik ng kalsada. Doon palang nagkamalay si Aserto at nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi ko nasubaybayan eh. Basta may nakita akong napakapangit na nilalang na mas malala pa yung itsura kumpara kay Noel eh. Malaki tapos may buntot. Patay na yung aswang, Aserto. Wika ni Julian. Siya ang gabay ko, si Ren. Lumabas siya at sinagip ako. Ang buong akala ko kasi kakayanin ko eh. Malaki ang pinagbago ng katawan ko. Gusto ko sanang subukan kaso malakas pala yung aswang na yun eh. Wika ni Aserto. Umuwi muna tayo sa amin tapos doon na tayo mag-usap. Wag dito baka may rumisponde pa kay Noel eh. Marami pa naman siyang kamag-anak sa lugar. Tugon ni Julian. Hindi dumiretso ang dalawa sa bahay nila Aserto. Ito ang payo ni Julian upang hindi mag-alala ang mga magulang ng binata sa sinapit niya. Mas maiging doon ka na lang muna sa Kamalig. Doon kung saan tayo palagi tumatambay. Ako na din yung magsasabi sa magulang mo na nandito ka para hindi ka nahanapin. Wika ni Julian. Teka, sandali lang. Magagalit yung nanay ko sa akin. Saka ano namang irarason mo? Tugon ni Aserto. Basta ako nang bahala doon. Magpahinga ka na muna dito. Tugon ni Julian at hindi na nakapagsalita si Aserto. Sumang-ayon lang ito at gano'n na nga ang nangyari. Pinuntahan ni Julian si Tatay Esboy. Sinabing natutulog na si Aserto at hindi kinaya ang isang baso ng alak. Napakunot naman ang mukha ni Tatay Esboy dahil hindi naman umiinom si Aserto. Opo. Tumikim lang po siya eh. Ayun, nakatulog. Siguro po, bukas na siya uuwi. Ihatid ko na lang po. Pagpapalusot ni Julian. Hindi na nakatanggi pa si Tatay Esboy. Sinabihan na lang si Julian na mag-ingat sa pag-uwi dahil malalim na ang gabi. Pagbalik ni Julian sa Kamalig, nakita niyang naguhugas ng katawan si Aserto. Ngunit laking pagtataka niya nang mawala ang mga sugat nito sa katawan. Kahit si Aserto, hindi napansing wala na ang mga tama mula sa kalmot at galos ng pagkakabagsak sa bangin. Nalaman niya lang ito nang magsalita si Julian. Teka, paano nawala yung sugat mo, Aserto? Ayan oh, kanina may nakita pa nga ako malaking sugat sa likod mo eh. Tapos, yung kagat sa kamay, anong nangyari? Wika ni Julian. Ganun ba? Kaya pala wala ng hapdi. Nahihilo pa ako kaya hindi ko na napansin eh. Hindi ko din alam kung bakit eh. Tugon ni Aserto. Napabitaw ng mabigat na salita si Julian. Hindi sana ay pinauwi niya na lang ang binata. Sinabi mong uminom ako. Nako, malalagot ako sa nanay ko niyan eh. Wika ni Aserto. Kasi akala ko kasi... Pero teka, naguguluhan ako sa pangyayari. Huwag mo munang isipin yung mapapagalitan ka. Ang isipin natin, paano gumaling ka agad yung sugat mo? Hindi kaya pinagaling ka ng gabay mo? Tanong ni Julian. Malamang gano'n na nga ang nangyari. Tugon ni Aserto at hindi na nagsalita pa si Julian. Humanga siya kay Aserto. Unang beses niyang nakita ang gabay ng binata at kakaiba ito kumpara sa mga karaniwang gabay. Pinupuntahan pa kasi ni Julian ang gabay kung saan niya ito nakuha. Nga pala, ang tanga ni Julian ay mutya ng apoy. Isang bilog na kulay apoy at kapag itinapat sa ilaw, nagliliwanag. Kinabukasan, umuwi si Aserto at handa na sa paggalit ng mga magulang. Pero wala siyang narinig. Sa halip ay ayos lang sa kanila na nakatikim na ng alak ang binata. Umiinom din kasi si Tatay Esboy. Kaya wala nang problema sa kanila dahil binata na si Aserto. Pagsapit ng gabi, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Noel.
Nangamba si Aserto na baka balikan ng mga kamag-anak ni Benedict. Hindi may pagkakailang sila ang mapagbibintangan dahil dalawa lang naman ang nakaharap ng aswang kagabi. Walang otoridad ang bumisita sa bahay nila Aserto. Ang ibig sabihin lang, hindi dinamay ang mga pulis sa pangyayari, kaya't inaasahan nila ang paghihigante ni Benedict. Kaya naman, inabisuhan ni Aserto ang kanyang mga magulang na wag munang lalabas ng bahay ngayong gabi. Abat bakit naman anak? May problema ba? Kanina ka pa mukhang balisa. At saka, kinaumagahan naninibago ko sa kilos mo. Lalo na nang malaman mong may namatay papuntang bayan. Wika ni Tatay Esboy. Dito na pinagtapat ni Aserto ang totoong nangyari kagabi. Yung taong namatay ay aswang na pinatay niya kagabi. Nagalit si Tatay Esboy. Bakit binuksan muli ni Aserto ang bangayan sa aswang? Pinaliwanag naman ng binata na naipit lang sila ni Julian. Kung hindi papalag, ang buhay naman nila ang mapapahamak. Ano na naman tong nangyayari? Akala ko tapos na eh. Tahimik na eh. Tapos ngayon may panganib na naman. Magagalit ang nanay mo, Aserto. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Pero bueno, ako na lang ang magpapaliwanag sa nanay mo. Wika ni Tatay Esboy. At nakita mula sa bintana si Julian. Lumabas ng bahay si Aserto. Bumungad sa binata ang balisang mukha ni Julian. Umupo ito sa gilid ng bahay at hingal na hingal. Ano pong nangyari? Bakit po hingal na hingal kayo? Wika ni Aserto. Aserto, patay na yung pinsan ko eh. Bigla na lang siyang sumigaw. Kakarating ko lang kanina. Nadatnan kong nakabulagta sa beranda. Lawit yung bituka parang kagagawan to ng aswang eh. Sigurado kung ako yung pakay nun. Nagkataon lang na wala ako sa lugar. Wika ni Julian. Kung ganon, delikado ang kalagayan mo ngayon, pati na din ang pamilya ko. Hindi ko hayaang makarating sa bahay ang gulo. Ako na mismo ang haharap sa kanila kaysa maunahan pa nila tayo. Tay, isara niyo po yung pintuan at bintana. Huwag na kayong lalabas. Pakisabi na lang din kay nanay. Wika ni Aserto. Narinig ito ni Nanay Alice. Sinigawan si Aserto. Nagulat ang nanay sa mga sinabi ng binata. Ngunit hindi na nagsalita pa si Aserto. Naglakad na ito palayo at nakasunod naman sa kanya si Julian. Ano bang sinasabi ng anak mo, Esboy? Aserto! Aserto! Anak ng Esboy! Ano bang nangyayari? Wika ni Nanay Alice. May panganib. Isara natin ang mga pintuan. Mabuti na lang napaayos natin ang tahanan. Pagkatapos nito, doon tayo sa kwarto at antayin natin ang pagbabalik ng anak mo. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok na tayo. Wika ni Tatay Esboy. Sinarado nila ang pintuan at bintana. Nilagyan pa ng aparador bilang harang. Naghanda din ng itak si Tatay Esboy, habang si Nanay Alice naman ay natataranta. Samantala, ginalugad ni Julian at Aserto ang buong lugar sa paligid kung saan malapit ang bahay ng binata. Bawat madidilim na bahagi ay sinuri ng dalawa. Ngunit inabot na lang ng halos 3 oras. Wala pa rin silang natagpuan. Kaya naman binalikan nila ang lugar ni Julian kung saan naiwan ang labi ng pinsan. Sa bakuran pa lang, amoy na ni Aserto ang lansa ng karne ng tao. Nasa taas ng bahay ang bangkay at nakabalot. Sinuri ni Aserto ang buong paligid. Hanggang sa muli niyang narinig ang tampisaw na rin. Kasunod ng bulong na nasa peligro ang buhay niya. Dito na napagtanto ng binata na nasa malapit lang ang kalaban. Sinabihan niya si Julian patungkol dito. Ngunit umiling si Julian at sinabing wala siyang nararamdaman. Ang sabi ng gabay ko nasa paligid lang. Maaaring may ginagawa para maitago ang sarili.
Pero sa gabay ko, hinding-hindi sila makakalusot. Wika ni Aserto. Sinubukang kausapin ni Aserto si Ren. Bumulong naman ito ngunit sinabing hindi siya makakatulong sa sitwasyong ito. Pinaalala ng kanyang gabay. Kapag lumampas na sa limitasyon ng pagtulong niya, matagal itong hindi makakabalik. Sabihin mo sa akin, Ren, anong dapat kong gawin? Tanong ng binata. Nasa iyo lang naman ang gamit. Hindi mo nga lang alam kung paano gagamitin sa paraan ng pakikipaglaban. Isipin mo palagi na kakaiba ka at may taglay kang lakas na kagaya ko. Ilabas mo ang galit mo at saka pa lamang gagana ang gamit. Malalaman mo yan sa sarili mo. Wika ni Ren. Paano ko naman gagalitin yung sarili ko? Hindi naman ako sanay magalit. Ay naku, sabihin mo sa akin kung paano. Tugon ni Aserto. Ngunit hindi na nagsalita pa si Ren. Nagbuntong hininga na lang ang binata. Nilakasan ng loob at sinuyod ang buong lugar. Nang mga sandaling ito ay nasa taas ng bahay si Julian, inaasikasong maigi ang bangkay ng pinsan. Hanggang sa may nagkalabugan sa madilim na bahagi, sa likod ng bahay ng kamag-anak ni Julian, nasa sagingan at may halong angil na parang naipit na pusa. Inasahan ni Aserto na bubungad sa kanya ang higit sa 2 kalaban at hindi nga siya nagkamali. Nagpakita sa kanya si Benedict. Normal lang ang itsura pero galit ang muka. Samantalang sa likuran nito, nagkikislapang mga mapupulang mata. Mabuti naman at dumating ka rin. Kanina ka pa namin inaantay. Kumusta? Masaya ka ba sa nangyari? Akala ko hindi naaabot sa ganito. Akala ko simpleng gulo lang pero isa ka palang mangmang. Pinatay mo pa si Noel. Wika ni Benedict. Hindi ako ang nagsimula. Ikaw yun, Benedict. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Prinotektahan ko lang ang sarili ko at natural yon sa taong naiipit. Bakit? Magkakaganito ba kung hindi niyo ako sinubok? Hindi ko rin inaasahan ang bagay na yon. Wala akong ideya na may lahi ka palang aswang. Siguro nagkataon lang o hindi kaya naman talagang sinadya ng panahon para masupil ko kayo. Pinatay niyo ang pinsan ni Julian. Ano sa palagay mo? Sapat na ba ang nagawa niyong paghihiganti? Kung sapat na, pag-usapan na lang natin to para wala nang ibang madamay. Wika ni Aserto. Hindi mo kilala ang mga aswang, Aserto. Hindi sila tumatanggap ng pagkatalo, lalo na kung namatayan ng kalahi. Maigi sigurong ihanda mo na lang ang kamatayan mo. Wika ni Benedict. Unti-unting lumitaw palabas sa madilim na bahagi ang 3 aswang na nasa likod nito. Nakaramdam ng takot ang binata ng mga sandaling iyon. Alam niya sa kanyang sarili na mahihirapan siya. Yung isa nga na si Noel ay halos mamatay pa siya. Paano pa kaya kung 3 na ang kasama ni Benedict? Hindi niya alam kung aswang ba o tao. Bagaman may pangamba, hindi nagpadaig sa takot si Aserto. Habang papalapit ang 3 kasama si Benedict, mabilis na sinalubong ito ni Aserto kasabay ng isang suntok. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay tinamaan na siya ng atake ng aswang. Naramdaman niya kaagad ang hapdi at manhid sa tagiliran. Ngunit hindi ito ininda ni Aserto. Nanlaban ng binata. Paulit-ulit na sumuntok sa magkaibang direksyon. Hinabol niya ang aswang kung saan iilag. Tila pinaglalaruan lang ang binata. Tinawanan pa siya ni Benedict at nagtanong kung siya ba talaga ang nakapatay sa kamag-anak nito dahil napakahina naman ni Aserto. Napapaisip tuloy ako. Mahinang aswang si Noel. Yan lang ba ang alam mo, Aserto?
Bagay lang na pagfiestahan ka ng mga kasama ko eh. Wika ni Benedict hanggang sa napikon na si Aserto. Naramdaman niyang lumamig ang kwintas na suot. Unang pagkakataon niya itong naramdaman. Hinawakan nito ni Aserto. Nakitang nangitim palalo at tila tumitibok-tibok pa. Hindi niya alam kung bakit ganito ang reaksyon ng mutya. Hanggang sa bigla na lang umatras ang isa sa mga aswang, habang yung dalawa naman ay nanlaki ang mga mata. Kumunot ang mukha ni Benedict. Nagtataka kung bakit parang natakot ang kanyang mga kasama. Nagtanong sa kung ano ang ginagawa ng mga ito. Tama, malakas nga siya. Ngayon alam ko na kung paano niya napatay si Noel. May tinatagong lakas ang batang yan. Tatlo naman tayo. Nasisigurado kong hindi niya tayo kakayanin. Wika ng mga aswang. Napagtanto ni Aserto na gumagana na ang gamit. Yung lamig mula sa kwintas, parang gumapang sa buong katawan ng binata. Narinig niya ang boses ni Julian na nagsasabing nararamdaman niya ang aura na galing sa gabay ng binata. Nakiramdam lang si Aserto sa nangyari sa kanya. Bigla niyang narinig si Ren. Ang sabi nito, tiisin lang niya ang kaunting pagbabago sa katawan. Matapos itong marinig ni Aserto, nagdilim ang kanyang paningin, pero nararamdaman niya pa rin ang kalaban. Naaamoy ang baho nito at kahit pagtibok ng puso ay naririnig ni Aserto. Ilang sandali pa, nanakit ang balikat ng binata at tila inuunat pa itaas. Maririnig pa ang paglagatok ng kanyang buto. Sinasabi ko na nga ba, isa siyang serpente. Wika ng aswang. Nagulat si Aserto sa sinabi nito. Serpente. Ang ibig sabihin lang, ang itsura niya ngayon ay kapareho na sa kanyang gabay. Kinapa niya ang balakang. Nanlaki ang mga mata nang may mahawakan siyang kakaiba. Ito na ba? May buntot pa. Bulag din pala sa rin. Bulag ang gabay ko. Kaya pala malakas ang pang-amoy at pakiramdam. Wika ni Aserto. Hinarap niya ang kalaban. Yung tapang ng mga ito kanina ay unti-unting naglaho. Tumakbo pa si Benedict dahil hindi niya kinaya ang itsura ni Aserto. Sabay sumunggab ang mga aswang. Ngunit sa pagkakataong ito ay nailagan ni Aserto. Sinakal niya ang mga ito gamit ang buntot at hinampas sa puno ng saging. Nagkandabali-bali ang buto ng aswang. Rinig dito ang ungol at pagmamakaawa. Nabulagta sa lupa ang tatlo. Hinabol niya si Benedict at hindi nagtagal ay naabutan niya ito. Bibigwasan niya sana ng malakas na suntok, ngunit bigla itong nagmakaawa. Huwag, Aserto. Maawa ka. Hindi ako aswang, sila lang. Pasensya ka na sa inasal ko. Hindi na ako magpapakita pa. Aalis na ako sa lugar. Pakiusap, wag mo ko patayin. Wika ni Benedict. Palalampasin kita ngayon. Pero sa susunod, kapag inulit mo pa at nag-asal kalye ka, papatayin kita. Wika ni Aserto at pinakawalan si Benedict. Halos magkandadapa-dapa pa ito sa pagtakbo. Binalikan ng tatlong aswang at naabutang si Juliang pinapatay na ang isa. Habang yung dalawa namang natira ay gumagapang palayo. Tama na yan, Julian. Patay na ang isang yan. Sapat na bilang kabayaran sa pagpatay sa pinsan mo. Wika ni Aserto. Tumigil naman si Julian ngunit hindi mapigilan ang pag-iyak. Niligpit nila ang bangkay ng aswang. Pagkatapos nun ay kaagad nang umuwi si Aserto. Sinuri niya kung may nangyari sa tahanan ngunit wala naman. Batid ni Aserto na ligtas na sila at maaaring hindi na magbalak pa ang mga kalaban dahil nakatikim na ito sa kanya. Kinabukasan,
Inihayag ni Julian ang pagkamatay ng pinsan nito. Sinabi na lang na nalaglag sa nyog habang nagtutuba. 2 araw lang ang lamay at nilibing kaagad ang bangkay. Wala nang nanggambala pa makalipas ang araw ng insidente. Iba ang hinala ng kapitbahay nito sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Siya ang pinagbibintangan kaya umiwas na ito. Samantala, habang tumatagal, lalong lumalim ang ugnayan ni Aserto at Mona Lisa. Halos araw-araw binibisita ni Aserto ang dalaga. Hanggang sa hindi nagtagal, naging sila at katunayan, nagkatuluyan bilang mag-asawa. Masaya si Nanay Alice at Tatay Isboy sa kanilang anak. Nagtayo sila ng tahanan sa gilid ng bahay ng magulang. Ninais kasi ni Aserto na doon na lang sa lugar nila manirahan para hindi na din malayo sa magulang ang binata. Noon pa man, hinangad ng kanyang magulang na huwag siyang lumayo kapag nakapag-asawa na dahil nag-iisang anak lang si Aserto. Habang si Ren, patuloy pa rin sa paggabay sa kanya dahil nasa pangangalaga pa din ni Aserto ang pusod ng alimango. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. At kung sakaling eto na yung finale ng kwento, anong masasabi nyo para sa huling episode ng Pusod ng Alimango? Kayo nang bahalang mag-comment, JIP. Maligaya kung babasahin ng inyong mga komento. Paalam.